Eto, general information po ulit at alam po dapat lahat to ng mga naka-FI or fuel injected na motor. Kaya kung fuel injected po ang inyong motor, dapat alam mo na pag nagpalit ka ng spark plug ay dapat ang ipalit mo is resistorized spark plug. Dahil kung hindi ay posible masira ang inyong motor. Pagkasira po ng ating motor, minsan po ay dahil na rin po sa atin dahil kulang po tayo ng kaalaman na hindi po lahat ng motor ay pare-parehas at especially po yung ating motor na FI, ito po ay medyo may kasalanan. Kaya napaka-importante po na tama po lahat ng ating gagawin at mga desisyon. Tulad po nitong ating spark plug, meron po dalawang uri nito, isang non-resistorized at isang resistorized. Meron po tayong dalawang spark plug dito at parehas po to na NGK po yung brand, pero isa po dito is non-resistorized spark plug at isa naman po is resistorized spark plug. At para malaman po natin kung alin po dito yung resistorized ay tignan nyo po yung kanilang code at dapat makakita po kayo ng letter R at base po rito ay ito yung CR8E GP at ito naman po isa is D8E A. So ito po ang may letter R, itong CR8E natin. So ibig sabihin ito po yung ating resistorized spark plug. Pero ang iba is madali pong malaman kasi meron na po silang nakatatak na letter R sa harapan. Ayun o, NGKR. So resistorized po to. At pag wala po kayo nakakita ng letter R sa kanyang code, automatically ito po ay non-resistorized spark plug. So ano po ba yung resistorized spark plug? Ito pong resistorized spark plug, ito po ay meron po siyang resistor sa gitna, kung makikita nyo. At yung trabaho po ng resistor ay upang pigilan o kaya naman suppress yung daloy ng kuryente. At kung bakit naman po natin kailangan suppress, kasi once na nakikreate na po ng spark itong ating spark plug, ito po kasi ay nakapag-create ng high burst of energy, kumbaga yung kanyang frequency. At yung frequency po na yun po yung tinatawag natin na RFI or Radio Frequency Interference, na siya naman po nakaka-apekto sa mga electronic parts ng ating motorsiklo, especially nga po yung ECU at yung kanyang mga sensor. At yung RFI na yan o Radio Frequency Interference ay kalintulad po to ng static ng ating mga radyo. At yung static po na yan ay posible makapekto po sa ating ECU at na rin po sa ating sensor. So ginajam niya yung ating mga sensor at ginugulo niya yung pag-iisip ng ating ECU. At para po mawala yan ay kailangan po natin gumamit ng mga resistorized spark plug na tulad nito. Kung chichikin nyo po resistance, itong resistorized spark plug, ito po ay may 5,000 ohms or 5 kilo ohms. Ito naman po ng resistorized spark plug, ito po walang resistor po ito sa gitna, kaya dire-diretso po yung daloy ng kuryente mula dito hanggang tip. So malakas po yung nakikreate na kuryente nito at malakas din po yung nakikreate niyang RFI o radio frequency. So pag ito po yung ginamit nyo sa inyong mga FI na motor, ang posible maging epekto po nito ay maapektuhan niya yung inyong ECU at mga sensor. Hindi po kayo ma-experience ng magaspang na pagtakbo dahil po meron kayong misfiring, abnormal combustion at mataas po ang inyong RPM. At yung pinakamabigat po is yung premature electronics failure ng inyong ECU at mga sensor. Pero kung di FI or fuel injected ang inyong motor, kumbaga di carburetor at di CDI, ito po yung pinaka-the best gamitin sa inyong motor. Dahil wala nga po itong resistor at maganda po yung daloy ng kuryente at malakas po yung nakikreate niyang spark. Kaya nga ito po ang ginagamit sa mga racing na motorsiklo, itong non-resistorized spark plug. At yung resistance po ito is 0.5 ohms lamang, halos kaparehas pag hindi po ito nakabit. Dahil dire-diretso nga po yung daloy ng kuryente sa ating mga non-resistorized spark plug. So yan mga pare ko, alam niyo na po, pag FI or fuel injected ang inyong motor, ang pinaka-the best nyo gamitin, walang iba at wala na po kayong pagpipilian kundi resistorized spark plug upang maprotektahan at hindi po agad masira ang inyong motor tulad po ng inyong ECU at mga sensor. Pero kung ang inyong motor naman is di CDI, di carburetor, ito ang inyong pinaka-the best gamitin, itong non-resistorized spark plug. So pwede rin po kayong gumamit ng resistorized spark plug pero suppress po or bigil po yung daloy na kuryente, kaya the best pa rin po talagang gumamit ng mga non-resistorized spark plug sa mga DCDI o decarburetor na motorsiklo. Pero kung FI or fuel injected,
walang kaduda-duda, wala nang iba kundi resistorize spark plug ang inyong gamitin.